Bilang sa mga aktibong kultura sa ating bayan sa pangkasalukuyan, alam naman natin lahat na tayong Pinoy ay handang-handa na para sa kalabasan ng 2016 elections upang malaman natin ang mga napiling kandidato na mga karapat-dapat para maging tagapamahala at tagapamunlad para sa ating bansa. Ngayon, nakikita natin na ang paraan sa pagdadesisyon sa mga napiling kandidato ay namamahala sa pamamagitan ng pagboboto galing sa mamamayang Pilipino na nakarehistro na bilang mga botante para sa mga pangkasalukuyang eleksyon. Sa pagdating na Philippine Elections 2016, alam naman natin kung sino ang gusto natin botohin mula first campaign ng bawat team hanggang ngayon. Pero alam naman natin lahat na yung mga ibang botante, galing ibang katangian ng bansa o galing ibang lugar ng ating bayan ay magkatulad sa ating mga kabataan. At para sa mga first-time voters naman dito sa bayan natin, ibibigay namin ng 5 suggestion kung paano maging responsableng botante. Una, bumoto ayon sa inyong kagustuhan. Huwag hayaan na maimpluwensyahan sa gusto na iboto ng iba. Hindi porket ibang gusto nila iboto, iboboto mo na rin. May kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Hindi dapat ito maging balakid sa ating pagboto sa sino sa tingin natin ang karapat-dapat na halal sa kung anong posisyon. Kung sino man ang gusto natin iboto, siya lamang iboto at huwag mapadala sa kung anong sasabihin ng iba. Dahil sa isang boto natin ay kaya na nitong baguhin ng lahat. May karapatan tayong bumoto sa kung sino man ang sa tingin natin ay makakapagbigay ng karampatang serbisyo sa ating bansa. Pangalawa, alatisin mabuti ang mga kandidato. Importanteng malaman ang background ng isang kandidato. Dahil dito, mas lalo natin silang makikilala. Malalaman natin ang kanilang mga nagawa, mga naitulong sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Malalaman din natin kung sila ba ay karapat-dapat sa boto mo. Pangatlo, panoorin maigi ang presidential debate upang malaman kung sino ang karapat-dapat iboto. Ang panonood ng mga presidential debates ay makakatulong sa pagdedesisyon kung sino ang marapat na iboto. Dahil sa mga debateng ito, ay mas maiintindihan ang mga proyekto at ambisyon ng mga kandidato para sa ating bansa. Pangapat, huwag magpadala sa mga sinasabi ng mga kandidato. Hindi naman lahat ng sinasabi ng mga kandidato ay siguradong gagawin nila. Alam niyo na ba kung sino iboboto niyo sa election? Di ba? Nabalitaan niyo ba na magbibigay ng dagdag sahod si Mayor Fernandez at libreng gamot sa ating syudad? Takbo siya. Minsan, sinasabi lang nila yun para mapakita na maganda ang hangarin nila kahit di naman totoo. Panglima, huwag ibenta ang boto. Huwag magbenta ng boto. Kung ito ay gagawin, para mo na ring ibinenta ang sarili mong bayan. Isipin ng mga maapektuhan kung ating bayan ay pinamumunuan ng leader na ang nais lamang ay ang kaba ng ating bayan. Konsensya mo ang kalaban mo dahil sa oras na naupo ang hindi karapat-dapat, maalala mo na sa halagang 500 ay napakapangit na ang kapalit. Huwag magbenta ng boto. Ang isang responsableng botante ay may mga karapatan sa kanilang mga sarili na kung sino ang kanilang bobotohin para sa mga susunod na eleksyon. Pero hindi rin madali ang magiging botante at hindi rin madali ang pagboboto sa nais nating iboboto. Bilang isang botante, dapat nating alamin ang mga tama at mali sa paraan ng pagboboto. Huwag idaan sa mga opinyon ng iba sa paraan ng magbabenta ng boto at sa kagahasan ng mga ibang botante. Para sa ating susunod na eleksyon, tayo ay mga Pinoy ay may mga karapatan na maging responsable at may malawak na kalalaman para sa mga susunod na eleksyon. Ang tunay na botante, mahusay magboto.